So, kagaya nga nung sinabi natin sa inyo kanina, guys, medyo na-stress kayo dito sa relationship na to, guys, dahil nga dito sa addiction na to. Pero nakikita rin naman natin na you are trying to focus on your healing then, no? Healing this person and healing yourself, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, guys, nakikita natin na parang humihingi din kayo ng tulong sa ibang tao. Especially itong person nyo, kasi parang yung person nyo, guys, mahilig mag-inom, no? Baka more on inom side sila. Pwede rin sa sugal, mga kapiksi. Yung mga online gambling, ganyan, yung mga nauso ngayon. And yung iba sa inyo parang humihingi kayo ng tulong, guys, humihingi kayo ng advice, at saka hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong April para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Kapag love reading, guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, guys. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, eto, guys, yung mga energy surrounding your situation, no? For some of you, guys, pwede nagkakaroon kayo ng issue sa mga partner nyo dahil sa addiction, mga kapiksi. So, ito yung mga bisyo, guys, no? So, kahit anong bisyo, guys. Pwedeng babae, alak, sugal, barkada, inom, ano pa ba? Games, yung mga online games, ganyan. Anything na maaari maka-apekto dun sa relationship nyo. For some of you, you might be dealing, no, with those kind of addiction, mga kapiksi, and parang nahihirapan. It's either pares kayo nahihirapan, actually hindi naman madali yung ganitong klase ng sitwasyon, no? And kailangan dito ng pag-aayos, no? Sometimes na meron din yung epekto sa inyo, mga kapiksi, kahit na sabihin natin sila yung may bisyo, di ba? Meron din yung toll sa inyo, no? Especially sa mental, emotional natin, no? Na-stress tayo dahil sa kanila. So, kailangan nyo ring alagaan yung sarili nyo, mga kapiksi. And, subukan nyo kausapin yung person nyo para masolusyonan, no? And tell them na handa kayong tulungan sila as long as dapat kasi sila handa rin silang tulungan sa sarili nila, especially pag medyo nasa addiction side na. Kasi pag nasa addiction side na, ibig sabihin lulong na, di ba? Lulong na, malala na, ganyan. So, kung medyo bago-bago pa lang, pwede pang maayos. Pero pag medyo malala na, yun, medyo mahirap na, mga kapiksi. So, sometimes kailangan ng professional help, di ba? Or dasal. Okay? Pero nararamdaman din natin dito na parang kahit na ganyan yung relationship nyo, yung iba sa nyo parang ayaw nyong iwan yung person nyo. Kumbaga parang hindi nyo sila kayang iwan. Comment down below if naka-resonate kayo, guys, no? Kumbaga parang tanggap nyo na ganun sila, and kahit na nahirapan kayo, parang hindi nyo pa rin sila basta-basta iiwan, na hanggang hindi nyo sinusubukan ang lahat para magbago sila or para matulungan nyo sila, mga kapiksi. And that's fine, okay lang yon, as long as wag mong pabayaan yung sarili mo, mga kapiksi. Okay? Kasi minsan ganun napapabayaan natin yung sarili dahil sa concern natin sa kanila, na pati tayo nadadamay, di ba? So wag nyong pabayaan yung sarili nyo. Yun yung pinaka-importante, Pisces. So comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung love connection nyo, guys, ngayong April. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon.
Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayo guys na email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Pisces guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating love energy mga kapiksi, no? So, kagaya nga nung sinabi natin sa inyo kanina guys, medyo na-stress kayo dito sa relationship na to guys dahil nga dito sa addiction na to. Pero nakikita rin naman natin na you are trying to focus on your healing then, no? Healing this person and healing yourself, mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, nakikita natin na parang humihingi din kayo ng tulong sa ibang tao. Especially itong person nyo, kasi parang yung person nyo guys mahilig mag-inom, no? Baka more on inom side sila. Pwede rin sa sugal mga kapiksi. Yung mga online gambling, ganyan, yung mga nauso ngayon. And yung iba sa inyo parang humihingi kayo ng tulong guys, humihingi kayo ng advice, at saka yung mga kaibigan nyo parang tumutulong, lalo na kung meron kayong, let's say for example, baka may mga common friends kayo ng person mo. So kumbaga tumutulong din sila, parang nag-a-advise din sila dun sa person mo na medyo mag-minor, kung pwede magbago, mga kapiksi, para maging maayos yung relationship nyo nitong person mo, guys. Okay. And yung iba sa inyo, parang feeling ko, parang kayo din yung nag-shoulder, no? Ibig sabihin, parang kayo yung nagiging breadwinner dun sa family. Kasi parang hindi nyo masyadong maasahan yung person. Gawa nga ng meron silang ganong klaseng mga pag-uugali or yeah. Pero sabi ko nga sa inyo guys, parang hindi nyo naman din kayang iwanan tong person na to, kasi para sa inyo, parang yung iba sa inyo, parang tingin nyo sa kanila, parang sila na yung buhay nyo. So, ibig sabihin, pwedeng nasanay na kayo sa kanila, ganyan, baka matagal na rin yung pinagsamahan nyo mga kapiksi, and pwedeng pinagdasal nyo rin itong person na to. And sinusubukan nyo talaga na tulungan sila mga kapiksi. And sabi ko nga sa inyo, it's okay, it's fine. Pero kailangan din kasi nilang tulungan yung sarili nila guys, okay? Para talagang magkaayos kayo. Although for some of you guys, nararamdaman din natin dito na minsan parang gusto nyo nang bumigay, minsan parang gusto nyo nang lumayo, no? But if meron kayong mga anak, mga kapiksi, parang malaking impluwensya din yung mga bata, para hindi nyo iwanan yung person nyo. Kasi yung iba sa inyo, meron kayong paniniwala na ayaw nyo ng broken family, ganyan, as long as together kayo. Yeah, so may mga ganong klase ng kaganapan mga kapiksi sa relationship nyo. And it's okay guys, sabi ko nga, napakalambot ng puso nyo mga kapiksi, no? Ibig sabihin mahaba yung inyong pasensya dito sa person na to. And if you are dealing with this kind of person, talaga namang kailangan nyo na mahabang pagtitiis mga kapiksi, or mahabang pasensya. Yeah. So, and actually guys, merong mga nagsasabi sa inyo, no, na ayan. Merong mga nagsasabi sa inyo na hiwalayan nyo na tong person na to. Kumbaga parang ina-advise din siguro sa inyo ng mga kaibigan nyo, ng mga kapamilya mo, siguro yung mga concerned people, na parang sinasabi nila sa'yo na hiwala mo na tong person na to, wala kang mapapala dyan, maghihirap ka lang, magtitiis ka lang, ganyan. Pero hindi naman sa nagmamartyr kayo, no? Parang hindi mo sila pinapakinggan. Naririnig mo sila, yes. Kumbaga naiintindihan mo yung point nila, kasi concerned lang sila sa inyo, no? Pero ganun pa man, mahal no? Mahal nyo talaga yung person na to mga kapiksi, and hanggang kaya nyo, magtitiis kayo mga kapiksi. But sabi ko nga, no guys, sometimes naiisip nyo na rin, no, na what if iwan ako na tong person na to, siguro mas magiging magaan yung buhay ko, or ganito, ganyan. Pero wala naman kayong ginagawang action din mga kapiksi. So again guys, okay lang yan, depende yan sa inyo kung anong gusto nyo, basta masaya kayo. And ang importante guys is huwag niyong pabayaan yung sarili nyo, no? Kasi baka binibigay nyo lahat dun sa person nyo to the point na wala nang natitira sa inyo mga kapiksi. So dapat balance lang din, guys. And yeah, so kung mahal guys.
Meron tayong subliminal, pampawala ng balakid subliminal, kasi nandun yung subliminal para mawala yung mga bisyo, yung mga alak, sugal, babae, barkada, ganyan. So, pwede nyo pakinggan yun, guys, para makatulong sa relationship nyo. If ever may bisyo talaga yung person nyo, mga kapiksi. So, bunot lang tayo ng isang card pa dito para sa inyong additional na love message. So, ito yung message. Free yourself, no? Parang sinasabi dito, guys, napakawalan nyo na yung person nyo. But not really yung person. Pakawalan nyo lang yung sarili nyo against dun sa negative na attachment nyo dun sa sitwasyon. Kasi this is a very negative situation, guys, no? Everyone na nagdi-deal sa person na addict or addict in a sense, hindi lang yung addict na drug addict, no? Pag sinabi kasing addict, maraming klaseng addiction, like addict sa sugal, sa barkada, alcohol, di ba? Maraming types of addiction. So, if you're dealing with that situation, talagang medyo mahirap yan. Negative talaga yan, mga kapiksi. So, kailangan mo lang, if ayaw mong umalis sa ganitong sitwasyon and ayaw mong iwanan yung person mo, that's fine. Sabi ko nga sa inyo, okay lang. Pero wag mong masyadong dramahan yung buhay mo, no? Kasi drama na nga yung love life mo. Wag ka nang mag-drama pa. Kumbaga, pakawala, i-detach mo yung sarili mo dun sa love life and just work on yourself, and kung ano yung tulong na pwede mong ibigay dun sa person mo, gawin mo, 'di ba? Pero syempre may choice ka naman kung gusto mong kumawala dun sa relationship kapag ka medyo nalulunod ka na or feeling mo helpless na, 'di ba? You still have a choice, mga kapiksi. Pero ang importante is you take care of yourself, no? Yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, wag niyong papabayaan yung sarili niyo. It's okay na nandyan ka lang sa tabi nila para maramdaman nila na hindi pa rin sila nag-iisa, and you will be there hanggang sa malampasan nila yung addiction nila, hanggang sa matulungan mo sila, 'di ba? So it's up to you, Pisces. Alright? So this will not resonate with all, guys, kasi hindi naman lahat ng jowa nyo mga addict, no? Pero comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo, guys. Okay? So, for more tarot readings, ito yung playlist natin. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.